Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Sa programang Bidang Atletang Pilipino, ito ang DZRH TV Match Point. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon. DZRH TV Match Point. Ngayong araw makakasama natin ang PBA team na TNT Tropang 5G. Hi guys! Welcome to Match Point. Magpakilala muna kayo sa ating viewers. Hello guys, I'm RR Pugoy. Hi, I'm Gio Alalon. And I'm Calvin of Tana. So Calvin, Gio, and RR, congratulations agad ngayon. Ang ganda na pinapakita ng team. Siyempre top team kayo ngayon sa standing ng PBA. So kumusta naman so far? Ako na, so far okay naman, okay lahat. Kasi yun nga, sa 5 games namin, 5 games ba, di ba? Ang ganda ng standing namin. And then, sana tuloy-tuloy. Kasi ang dami pang malalakas na team na kalabanin. So maaga pa kasi masyado. Oo. Gio? Sana next game makuha namin kasi lalo na Friday and Saturday yung game namin na sana maano namin yun, makuha namin yun. Calvin? Yun nga, thankful lang kasi nga healthy lahat. And sana yung isa lang namin si Jordan kasi nga may medyo masama yung pakiramdam. Sana makabalik na para maging full force na rin kami. And hopefully all throughout the season maging healthy lahat. Okay. So, nabanggit ni Coach Shot na parang ngayon, kailangan niya, hindi niyo tinitignan masyado yung standing. So, ang kailangan wino-workout niyo ngayon ay yung defense ng team. So, kumusta naman siya ngayon? Nung unang mga games, siguro nangangapa pa kami kasi meron namang mga bago sa team. Pero thank God kasi habang tumatagal yung laro, nagkakarami yung mga games namin, nakukuha na ng iba. So, gumaganda na yung defense namin. Kumaga adjustment lang talaga. That's nice naman. So, Calvin, ito pag-usapan natin. Sobrang ganda ng pinapakita mong performance this season. Mukhang nag-fit ka talaga dun sa system ni Coach Chot. Sa tingin mo, ano ba yung nag-work for you? Nag-fit ko. Sarili ko naman pinifit ko dun. Pero yun nga, thankful lang ako kasi nga with these guys, with the coaches, with the system of Coach Shot, talagang nakuha ko yung kumpiyansa ko doon. And hindi ko naman kayang gawin yun kung wala yung mga teammates ko. Kami yung nagtrabaho dito araw-araw. Puyat, gising ng maaga, trabaho ulit. Parang ginagawa namin dito kasi nga trabaho namin to. So I think I need to give payback sa company din to yung nagpapasahod sa amin. Kailangan ko rin matrabahuin yun. So yun lang. Siyempre, para din sa family ko, kailangan ko magtrabaho pa. May pakita naman ako sa kanila na deserving ako, nandito ako. So, kumaga, it's your work talaga. Yes, of course. I think yun yung kailangan ng isang player, extra work and sakripisyo talaga, time management din. Ito, Calvin, ang ganda ng pinapakita ng opensa ng TNT. Mabilis yung pasa, maayos, and of course, hindi pilit yung mga tira ninyo. Pero sa tingin mo ba, ano ba yung nagbago and nag-improve sa team this season? I think sa rotation ng coaches, I think yun yung pinaka-the best na nangyari sa amin ngayon. And yung ito, padagdag nila Kiefer, nila Kevin pala. So I think yun yung naggumanda sa team namin ngayon kasi nga na-spread out nila. And Gio, sobrang pisky sa yun yung wala sa amin last conference na yung dumidepensa sa point guard na talagang nagpapahirap sa kanila. And I think nakita naman ng lahat yun. And hopefully, cross fingers, sana maging healthy nga lang lahat para magawa namin yun every game. Thank you so much, Calvin. Now, nabanggit mo rin, Gio Halalon, welcome sa TNT. Kumusta so far yung adjustment mo sa team? Actually, gusto ko ipasok talaga yung sarili ko dun sa circle nila kasi nga nag-a-adjust pa ako. So, dinadahan-dahan ko lang din naman kasi mas maganda na yung nakikinig ako sa mga player na kung paano gagawin dito sa court. So yun yung natutuwa ako. Thankful ako na meron akong ganitong teammate na parang as a family, kung magkakamali ka, may sasabihin sila. So natutuwa ako dun. Yun yung masarap sa pakiramdam.
Wow, kumbaga na-feel mo agad. May adjustment pero na-feel mo agad na belong ka na sa TNT family. So ito naman, sobrang daang sa lalim ng lineup ng guard rotations nyo, no? We have Reynan Batak, Simon Enciso, Jay Halal, and of course, Jordan Heading nga. So kumusta? Paano mo naman nahanap yung rhythm? For me naman, I'm always ready sa lahat ng gagawin ko. Kasi kung ano ipapagawa ni Coach Shot, lahat ng coaches, yun lang, doon lang ako. Nag-i-stay ako doon. And then, ginagawa ko yung mga extra, yung nangungulit lang ako sa court. Yun yung kailangan kong gawin. Kasi nga, yun ako eh, yung role ko dito. So, yun yung kailangan ko pang idagdag na maka-ano ako sa play, lahat ng mga di nagmamadali lagi. So, yun yung kailangan kong gawin lagi sa court. And Gio, nabanggit mo na rin yung role mo sa court. Sa tingin mo, paano ka nag-a-adapt sa system ni Coach Chot? Actually, dinadahan-dahan ko lang. So, tinitignan ko yung mga teammates ko kung ano yung kailangan gawin, paano yung tama. Doon ko inano yung sarili ko. Kumbaga natututo ka. Yes. Thank you so much, Gio. Now we have RR ngayon. Parang napapansin natin ngayon na mas consistent ka, mas healthy, and mas confident ka na. After your injury, anong feeling na makabalik ulit dito sa TNT and of course, makaambag dun sa strong start ng team? Thankful ako, no, kay God kasi galing ako sa injury. Tapos nakabalik ako. Tapos yun nga, ang daming nangyayari, champion, nasali sa mythical team. So thankful talaga ako. And then as a player naman, ganun din lang naman yung hangad mo is makatulong sa team, makalaro. Ganun lang talaga. So sobrang thankful ako sa Panginoon ngayon. Grateful ka lang talaga na magawa mo yung ganitong performance level for the TNT. So ngayon, kumusta naman as isa na sa mga veteran ng team? Paano mo naman kinakausap yung mga new faces ng TNT? Kinakausap ko lang sila kung ano yung gusto ni coach, kung ano yung sistema namin sa depensa, sa offense. Kasi ako ang isa sa matagal na dito eh. Tapos alam ko na yung system talaga ko kasi kasama kami sa Gilas, kasama pa kami dito. So kung ano yung natutunan ko, kung ano yung alam ko, sinasabi ko lang din sa kanila. Thankful din ako kasi nakikinig din sila eh. Ready din sila na matuto, di ba? Si Gio, si Kevin, lahat ng mga bago. So thankful ako sa kanila kasi good listener sila at sumusunod naman sila sa mga sinasabi namin. Yun naman ang mahalaga, nakikinig talaga. Pero ito ngayong season, ang sarap panoorin ng TNT Tropang 5G na maglaro. Kasi parang very relaxed, very confident, chill lang din sila sa court, ganyan. Pero dominating. Sa tingin niyo, ano ba yung secret ng chemistry ng team inside the court? Para sa akin, walang yung pride, yung ego, wala kaming ganun. Kung sino yung di nila alam kung sinong magbe-best players, sinong score ng marami. Basta kami, gagawin namin yung trabaho namin. Tsaka yung parehas-parehas kami ng trabaho kasi ang trabaho namin is manalo. So, yun lang talaga. So, gawin namin lahat. Kung ako, hindi ako score, babawi ako sa depensa. Kung si Calvin naman sa rebound, lakas niya mag-rebound. Si Gio naman sa depensa din. So, lahat kami may role eh. Pero isa lang yung namin, isa lang yung goal. Manalo every game. Ganun lang talaga. So, pantay-pantay kami lahat. So, tayo, team first person mentality talaga. Team first Minsan. mentality. Gio. Thought mo dun sa magandang performance ng TNT sa court? Thankful ako kasi itong team na to, sobrang nag-i-enjoy but nakafocus sa lahat ng mga gagawin sa court. Yan yung maganda dito. Kaya hawa-hawa yung pagdating sa court. As in, ang ganda ng depensa, ang ganda ng opensa. Kaya maganda lahat kami ang gusto dun sa sinabi ni Pugo, yung goal, manalo every game. Yun yung maganda dun. Pero ito since nasa top kayo ng standing, meron bang pressure? Ganun, nakakaambag ba yung pressure sa kung paano kayo maglaro? Sa buhay naman yung pressure andyan palagi, hindi lang sa basketball. Pero depende na lang sa amin. Mas okay ngang may pressure kasi alam mong may ginagawa ka eh. Kasi yung walang pressure, wala kang ginagawa nun eh. So, palagi kami tinitrain ni coach. Hindi lang sa basketball, pati sa labas. Na yung pressure, andyan lang yan. Ang depende na lang kung paano mo gawin. So, answer your question is, andyan yung pressure, pero depende lang sa amin. Okay. Calvin, pressured ka ba inside the court dahil dun sa standing na meron kayo ngayon? I think, yun nga, sabi ni Roger, nandyan lang yung pressure. Kahit hindi naman sa basketball, nandyan yan. And I think para sa akin, kasi nga mas gusto ko yung kinakabahan ako kasi nga hindi ako magiging kampante.
So, the more pressure I get, the more okay ako. Kasi nga, mas na-focus ako. And I think as a team naman siguro, ganun din na yung mga kasama ko. Kasi pag kampante ka, talagang maging kampante ka rin sa lahat eh. Yung sa opensa nyo, depensa nyo, hindi ka natatakbo ng mabilis, hindi ka nadidepensa ng maayos. Yun yung mangyayari pag naging comfortable ka. Pero pag may pressure, mas okay yun. Kasi parang, anong gagawin dito ng kalaban ko? Kailangan may pukpok. Parang ganun yung mangyayari. So, okay sa akin yung may pressure, pero ina-control. Thank you so much. That's beautiful, no? Parang nasa sistema nyo na talaga yung pressure and kayo na yung may control doon sa pressure. Talagang pressure kasi pag di ka magtatrabaho, mawawalan ka rin ng kontrata. Mawala ng trabaho. Pressure ka talaga. Work talaga. As an Yes. employee talaga si Calvin. Pero ito nabanggit ni RR kanina pala na kumbaga si coach, tinuturuan niya talaga kayo kahit wala na sa court, ganyan. And nabanggit din naman ni coach na aside from being a coach, focus niya rin yung team development. And mayroon siya nabanggit na actually off-season nga raw, hindi about basketball yung ginagawa niyong bonding. Pwede niyo ba kaming kwentuhan kung paano ba na-build yung chemistry ng team? Doon kami sa Laguna. And then, yun nga, after basketball, may mga activity kami na parang teamwork. Kailangan teamwork para malagpasan yung activity. Yung mga ganon, yung mga team building na activity. So, tapos nun, i-explain ni coach kung bakit ganon, kung bakit ganyan. So, maintindihan mo. So, dapat, example lang sa basketball. Sometimes may mga panahon na talagang hindi kayo nananalo. Yung iba, nagkawatak-watak na. Pero sa amin, pag panahon na nagkagipitan na, talagang dapat mas lalo tayong magkakaisa. So, example lang yun. Ganon yung palaging sinasabi nito. And mukhang effective naman dahil nakikita natin yung chemistry and yung teamwork ninyo inside the court. Pero ito, meron ba kayong individual or personal na mga short and long-term plans this season? Calvin? Short. Siyempre, I think, sa team, plan sa team, I think as a team, kailangan namin maging competitive. Kailangan namin mag-compete palagi doon sa quarters, sa semis. Kasi yun yung goal ng... Kasi if you're in this team, dapat yun yung pinaka-high ceiling mo or the lowest ceiling na plano nyo na makapasok ng quarters. Kasi pagdating nyo sa quarters, doon nyo naisipin yung semis. Kasi you need to play one game at a time. Kasi nga, hindi mo dapat iniisip yung bukas, kailangan mo munang tapusin yung ngayon. Okay, thank you so much, Calvin. Next naman. Ako, bagong player dito sa TNT, motivation ko to for myself na gusto kong makaredeem at makatikim ulit ng dandahan. Quarters, semis, sana ibigay ni God to na makaabot kami sa finals. Kasi alam ko naman yung TNT, laging last season, laging nasa top, nasa Top finals. 4, nasa finals. Yeah. For me, motivation ko to na makatulong na sana pag dandahan na umabot doon sa goal, sa big picture. Yan yung motivation ko. Thank you, G. RR. Sa akin naman, yung short-term champion, tapos yung long-term champion. Yun lang. Yun ang magandang goal. Ay, yun lang. Walang explanation. Yun lang. Okay. Thank you so much, guys. Ngayon naman, message nyo para sa mga patuloy na sumusuporta sa team. Go ahead. Ako na. Sa lahat ng fans dyan sa TNT, Tropang 5G, mas lalo nyo kaming suportahan. And syempre, yung PBA, sana magkita-kita tayo sa mga games namin. Yun lang. God bless sa inyong lahat. Ako, sa tanan fans dahil sa Token Text, suportahin mi ninyo perme. And nautunta na magkita-kita ta sa games o sa asa pa man among duwa. O salamat sa inyong tanan. And sa tanang kabinisay andira o mga Bisaya, palihog migtan-aw sa mga duwa. And suportahin mi and ayampo mi na safe permitanan. And hopefully sa mga naadiri sa Maynila nga makita mo live sa duwa namo and support Token Text Tropang 5G and the PBA. Thank you. Thank you so much, guys. Thank for the you. kwentuhan. Pero syempre, hindi pa tayo tapos. Ay, di pa ba? Dahil meron tayong Sayang. segment na tinatawag na Match Point Game Mode. So ngayon, itetest naman natin
malayo sa court, pero itetest natin ang pagiging impostor ninyong tatlo. Sanay na sanay to eh. So now, I have your words. Ayun, hawak na ni RR. Meron tayong words. And dalawa dyan, per color, dalawa dyan ay totoong word. Same word. Pero ang isa, ang nakalagay, impostor. So ang mangyayari, kung sino makabunot ng impostor, kailangan niyang i-convince ang mga kasama niya na hindi siya impostor. That easy. Okay. Okay, ready na kayo? Okay. Siguro, simulan natin sa color yellow. Huwag niyong papakita. Okay, ready na? Pintahan nga natin to. Lucky 9. So, ang mechanics nito, i-describe ninyo kung ano yung nabunot ninyong word. Okay. Dalawang beses nyo siyang pwedeng i-describe. Okay. Ready na? Okay. Wait, pwede sabihin yung words? Hindi. Gano'n, Hindi, no? kailangan Okay. i-describe Describe kasi lang, kailangan okay. hulaan ng imposter Good. kung ano yung word eh. Okay, so mag-start tayo para may thrill. Hindi tayo mag-start sa dulo. Kay Gio tayo mag-start. Okay. Explain mo, pre. Explain mo. And then one word to describe yung word na meron ka. Hinahawakan natin. Okay, nahawakan. Okay, Calvin? Minahal ko. Oh, RR? Nilalaro namin. Okay, okay. Second round na tayo, okay. Dito na natin malalaman kung sino ang imposter. Last na to, okay. Gio, Ilalaro namin. nasabi na niya. Wait. Gamit namin araw-araw. Okay. Calvin? Hinahawakan ko, tinitira ko. RR? Binabato ko minsan. Okay. Okay, pero parang alam na ng imposter yung word. Pero pwede ba tayong mag-vote kung sino sa tingin nyo ng imposter? Okay, ready na? 1, 2, 3. Impostor! Sino? Ikaw, impostor! Ikaw, sino voter mo? Ito. Sino impostor? Sino ba ito? Okay, Calvin? Calvin. Ikaw ba ang impostor? No. Hindi mo gaya. Kasi mo gaya. Nagkamali kasi siya una. Ako. Pero alam mo na yung word. Oh, Alam mo alam yung mo. word. Okay. Alam ko na. Nagkamali kasi siya una eh. Nagkamali siya una. Anong ginawa ko? Okay, ayan. Very competitive pala. Oo nga, nasabi ko May kasi. idea. Marunong ako, Dapat marunong. word. Okay. Parang bigay itong ano na to. Bigay itong level na to. Okay? Bawi, okay? Next color naman. Anong color? Blue. Galing ko no. Alam agad. Blue? Nakabuelo na si Calvin. Wala na. Okay. Bebe. Pintahan nga natin to. Okay. Okay, ready na ba? Uy! Okay. Ay, alam ko to. Sino una? Mag-start tayo kay Calvin. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine. Patay. Paano ba ito i-explain to? Next. Hindi, ikaw na. Paano mo i-describe ang word na nakuha mo? Kalaban. Kalaban. Ano? Kalaban. Kalaban, Oh, okay, kalaban. kalaban. Sinusuot ko. Oh. Kakampi. Okay. Di ba? Kalaban, kakampi. Oh, Calvin, next word. Kailangan ko to. Kailangan ko to. Gio. Pwede na ba mag-vote? Ready ka na ba mag-vote? Hawak ko araw-araw. Okay. Kailangan niya to. Vote. Ito yung impostor. Hindi ko ma-explain eh. Hindi ko alam yung words. Ano ba yung words yun? Jersey. Hindi ko Ikaw ba ma-explain. nauna? They ask you how you are, you Lugi just ka have to talaga say pag that you're ikaw fine. impostor pag ikaw na mabunot. Hindi mo ma-explain. Ano ba kaya yung words na yun? Okay. Alam Kala ko agad. pa na makakabawi si Calvin. Next natin, color pink. Uy, tuloy pa rin. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Pintahan muna natin. Ako na. Ikaw na, okay? Ay, hindi. Huwag kang mamili. Sino una? Oh, Ako. ikaw Ikaw na. na. Sige. Dinidribble. Dala ko araw-araw. Minamahal ko to.
Oo, minamahal ko to. Pinapasa. Gio. Bakit? Bakit? Pinapasa. Pinupunas ko. Pinupunas mo? Ba't mo pinupunas? Dapat sinusuot mo. Oo. Oh, impostor ka na naman. Oh, sino yung impostor mo? impostor? Oh, sino? Ha? Ako yung master! Ang Ano galing! tawag? Sinusunod. Niloloko lang yun. Kaya nga niloloko. Alam ko. Mas malayo pa yung sagot ni RR kaysa kay Calvin Alam ko binabalik kasi. ka na. Nilito ako tapos pinapakinggan ko. Di ba yung pinapasa? Last na. Kailangan na, wag mo sabihin si Calvin ulit ha. Orange na. Last to last. Last. Volunteer kung sinong gustong mag-start. Ika lang. Si Gio naman. Oh, si Gio naman mag-start. Ako. Ginagamit to ng kakampi namin. Okay. RR? Ako. Hinahawakan ng kakampi namin. Okay. Hinahawakan. Binibigay. Oo, binibigay. Dala to lagi ng mga coach namin. Kailangan to ng team. Kailangan? Minsan masama, minsan hindi. Zero impostor. Ikaw! Ikaw, sino? Ito. Oh. Sabi sa impostor. Impostor ka? Oo. Ay, ang galing. Alam mo yung... Alam mo yung word? Hindi. Hindi niya alam. Mayuhan, imoy. Sunod ko lang yung Kaya pala si Gio yung tinuro Talo niya. no, talo. Yung talo ba? Ikaw ba? Nalito lang si Gio the whole game. Thank you so much guys sa game na pagkasa sa ating segment na game mode. So yung last na lang, baka meron kayong gustong pasalamatan at invite ko sila to support you guys. Isa na lang. Calvin, go. Sa lahat ng mga katropa dyan, suportahan nyo kami araw-araw at saka ipag-pray nyo kami. And sa lahat ng nasalanta ng bagyo ngayon, we're praying for you and hopefully help will come to you guys. Sa mga Cebuano dira, mga taga Negros, and sa tanang na nasalanta ng bagyo, we pray for you guys. We love you all. Nandito lang kami para suportahan ka at ipag-pray kayo. And sa lahat ng mga fans and support PBA, sa lahat ng mga games. Sa yun nga, sa kapitbahay namin, lahat, barangay, Cebu City, Talisay City, lahat ng city sa Cebu nasa napinsala ng bagyo. Pag-pray namin kayo at sana yung tulong umabot sa inyo at laban lang, kaya yan. Pagdarasal natin na makabangon ang lahat ng nasalantaran. Thank you so much team sa kwentuhan na ito at salamat. Maraming salamat. And now we have Coach Chot Reyes from TNT Tropang 5G. Hi Coach, welcome to the program. Thank you. Thanks for having me. Coach, kumusta naman? Sobrang ganda ng pinapakita ng TNT Tropang 5G this Conference Philippine Cup. Kumusta yung team so far? Well, so far, so good. But although not as good as I want to, I think there's still a lot of areas in our game that needs improvement. But given that marami kaming bagong players, I'm at a point where I cannot really complain. Although I think we still have a lot of room for improvement. Coach, nabanggit mo na rin. Ano po ba yung gusto nyong makita na identity ng 5G this Philippine Cup? And anong character ba yung gusto ninyong mailabas ng team this season? Walang sikreto that our DNA really is our defense. Our success last season lay in the fact that we were one of the best defensive teams in the league. However, itong conference na to, it's been pretty inconsistent. Our defense has been spotty at times, and I think that's the one thing that we really need to address because the only way, in my mind, we can really go a long way in this conference is by being able to play consistently good, stellar defense. So, kumbaga, Coach, kahit na isa kayo sa mga top team this conference, parang nakikitaan nyo pa rin siya ng inconsistency dun sa team, no? Yeah, we never gauge our performance based on our standing. We have different metrics, may mga iba-iba kaming statistics na tinitingnan to really have a good gauge of where we are
relative to where we want to be. So it's very early in the conference. So I think we should be able to use this time to keep improving. Pero coach, ang dami yung guard options. We have Simon Enciso, Gio Halalon, Reynam Batak, Jordan Heading. Lahat kayang magdala ng bola and gumawa ng play. Paano nyo nababalanse yung ganito kalalim na rotation sa lineup? It's just a matter of understanding everybody's roles and responsibilities. We learned the lesson from our last conference na naubusan kami ng guards, right? When Ray went down with injury, Jason went down with injury in the finals, pati si Enciso na-injure na rin, naubusan kami ng guards. So we wanted to make sure that we shore up in that position for this conference because our system of play is very guard heavy. So it's a question of balancing, but really it's more a question of acceptance and performance of one's roles and responsibilities. Ito coach, nabanggit mo before in one of your interviews, sinabi mo na gusto mo makita yung next man up mentality dito sa team, sa TNT. And now we have Henry Ganinato and Mike Nieto talaga na nag-effort, nag-step up. So tingin mo gaano kahalaga yung ganitong effort from bench players? I don't think there is a team that can consistently win without that. I know there's a lot of talk about the superstars, the main players, but teams are made of the support staff as well. And so kami, yun ang malaking bagay. We want to make sure that we continue to prepare the second and third unit because the other teams are going to take away your primary options. The PBA is such a well-coached league that every other coach is going to take away the things that you want to do. So when that happens, importante that we have a second, we don't really call them second stringers, but we call them a support group that can help continue the kind of play that we want to play. Pero ito coach, paano nyo ba na i-insist sa mga player nyo yung team first na mentality? Well, aside from being a basketball coach, I am also a licensed and certified team development coach. I do that even with my corporate clients, with business executives and corporations. So I am trained in being able to coach collaboration, coach cooperation, and what teamwork really is. So we do that in our preseason, and our players will be the first to tell you that a lot of the things we do are non-basketball related, but may impact in the way they play and they work together on the basketball court. So kumbaga mahalaga rin na ma-build yung chemistry ng team off the court din talaga. That's where it all starts. If they do not have chemistry off the court, there is no chance for them to have chemistry on the court. Okay, so coach, this season, kumusta yung mentality ng team? Ano ba yung goal ninyo this season aside from the championship? Our goal is very simple, to be the hardest working, best conditioned team. I think if we are able to do that and achieve that, then the wins are going to follow. So yung goal namin hindi nagbabago, yun lang palagi. We want to consistently challenge the players to be in their best physical shape, physically, emotionally, mentally, top condition, and the team that works best as a team, working best together. Not a group of players, but a real team. So if we can become the hardest working, best conditioned team, then the winning is going to take care of itself. Thank you so much, Coach. Last na lang, message na lang sa mga supporter ng TNT and of course sa players mo, baka meron kang ibang gusto mensahe. Well, to the supporters, tropa that has been very faithfully and loyally following us, maraming salamat. Continue nyo lang inyong suporta. We always like to tell them that we hear them, we feel them during games, and they really serve as a source of inspiration para sa ating mga players. To our players, just continue the hard work and the efforts to be the hardest working, best conditioned team. Maraming salamat TNT Tropang 5G at syempre sa mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa. Marami pa tayong kwentong ihatid na tiyak, kapupulutan ng inspirasyon at aral sa mundo ng palakasan. Ako po si Mili Borja. Hanggang sa susunod na linggo, kwento ng atletang Pilipino, dito lang sa DZRH TV, Match Point.